So yun, what's up mga sir? So may panibago naman tayong content or kaalaman na ituturo sa inyo. So mga basic na kaalaman lang to mga lods, mga sir. To madami na sigurong nakakaalam nito, ngunit baka may mga iba pa tayong mga ka-viewers or ka-subscribers dyan na hindi pa nila nalalaman yung mga ganitong mga bagay. So magiging topic natin ngayon mga sir, mga lods, is patungkol sa piston. So bakit? So ang ituturo natin ngayon patungkol sa piston is paano mo malalaman kung yung piston ba ay naka-intake siya or naka-exhaust siya. So, ibig sabihin, pag magkakabit ka ng piston doon sa connecting rod or sa conrod, paano ba yung position niya? Paano ba yung tamang pagkalagay nito doon? Kasi baka magkabaliktad yan, baka maging dahilan yun ng mabilisang pag-usok ng motor mo or paggasgas ng block mo. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung saan yung para sa intake at kung saan yung para sa exhaust. So, bago natin simulan yung topic natin, so sa mga di pa na-subscribe sa aming channel, so please subscribe, tapos click mo na din yung notification bell para nang sa ganun ma-update ka sa mga videos na i-upload pa natin. At i-like and share na din yung video natin. At mag-comment na din kayo dyan sa comment section sa baba. Kahit hindi relate sa video natin yung comment nyo, ayos lang. So, ayun mga sir. So, simulan na natin. So, ayan nga. So, ito lang sinabi ko kanina. Pag-uusapan natin is patungkol sa piston. So, bali, may isa akong halimbawa dito. Pero kahit, kasi wala tayong available na piston. So, may isa akong halimbawa dito. So, ito ay piston ng XRM 125. Stock lang. Ayan, so pasensya na mga sir, mga lods kung madumi yung kamay natin kasi kagagaling natin sa pag-aayos ng motor. So kapag mekaniko ka or may experience ka sa pagkalikot ng motor, so sadyang ganyan talaga yung kamay. Minsan madumi, minsan lang talaga nagiging malinis kapag wala kang ginagawa. So ayun nga mga sir, mga lods. So paano ba natin malalaman kung nakaharap sa intake or nakaharap sa exhaust yung piston natin? So, bali tatlo mga sir, mga lods, or gagawin na nating apat. Malalaman natin kung paano or kung saan ba dapat nakaposisyon yung piston. So unahin natin yung mga piston na may nakalagay na in. Yan. Ganyan, in. So, yung ibig sabihin yan, mga sir, mga lods, intake. So, yung mga piston na may in nakalagay, mostly yan sa mga Honda. Mga XRM 110, XRM 125, Wave 100, Wave 100, Wave 125. At yung iba pang piston na may nakalagay na in. So, yun mga example. So, kapag ganito yung piston mo, mga sir, mga lods, so di tayo mahihirapan. Madali mong ma-identify kung saan ba dapat nakakabit or kung paano ba ikabit yung piston sa connecting rod. Kasi dito tinuturo na sa atin kung saan dapat nakaposisyon yung in at saka yung in.
So, yun. So, sa mga ganitong piston type na may nakalagay naman na in, so, madali nating malalaman, di na tayo magdadalawang isip. So, napakasimple lang yung mga ganitong piston type, mga sir, mga lods. Kapag may in yung piston nyo, ganyan. Kung ganyan siya, baliktarin in yan. Kapag may ganyan sign, so, ibig sabihin mga sir, yung pagkakabit nyo ng piston, dapat ito ay nakataas. So, ibig sabihin, dapat nakaharap siya or tugma siya doon sa intake valve doon. So, doon siya dapat nakaharap. So, ibig sabihin, kung ganyan yung motor, so ganyan mo siya ikakabit. Siya yung nasa taas. Tapos, ibig sabihin ito para sa exhaust na to. So, gano'n lang kasimple yung mga ganitong piston. Madali lang malaman. So, may ibang piston din. Hindi ko na mapapakita sa inyo. Pero, tignan nyo lang dyan sa picture. Lalagay ko rin picture niya. Tignan nyo lang dyan. May mga piston na yung sign lang is arrow. Yung arrow pababa, ganyan. Or may arrow siya, ganyan. So, anong ibig sabihin ng arrow na yun? So, ibig sabihin ba ng arrow na yun? Tulad ng in. Kapag kung saan nakaturo yung arrow, ibig sabihin yun yung in. So, yun, ituturo natin yun sa inyo mga sir, mga lods. So, hindi ibig sabihin may arrow, tapos nakaturo siya ganyan. Ibig sabihin, kung saan nakaturo yung arrow is doon yung in. Hindi, mga sir, mga lods. Opposite yun. Kapag yung piston na gamit nyo is may arrow, so malalaman nyo kung paano to ikabit doon sa Conrad. Kung may sign siya na arrow, ibig sabihin kung saan nakapoint yung arrow, doon yung exhaust natin. So, tignan nyo mga lods mga sir, pakinggan nyo ng mabuti Kapag in yung piston nyo, may in nakalagay. So, ibig sabihin intake yan. So, ibig sabihin nakalagay yan, ganyan, pataas siya. Kasi yung intake natin nasa taas. So, sa baba, exhaust, yung labasan ng hangin or ng apoy. So, ngayon kapag arrow lang nakalagay, arrow lang, kung saan nakaturo yung arrow, ibig sabihin yung nasa taas nun, halimbawa, yung arrow nakaturo pababa, ganyan. So, ibig sabihin yung nasa taas intake, kung saan nakaturo yung arrow, doon ang exhaust. So, ibig sabihin, kung ang arrow is pababa, so, ganun yung dapat pagkakabit nyo, pababa. So, ibig sabihin, nakaturo yung arrow sa exhaust. Hindi ibig sabihin, nakaturo yung arrow doon na yung intake natin, no. Kung saan nakaturo yung arrow, ibig sabihin, doon yung exhaust. So, kung doon yung exhaust, ibig sabihin, sa taas yung intake niya. So, ganun lang kasimple mga sir. So, doon malalaman natin kung paano yan ikabit. So, mostly yung mga ganito sir, yung mga ganitong piston, makikita mo sa mga Kawasaki HD3, mga Brutus. Yan, karaniwan, ganyan nakikita mo yung mga piston na yan. Yung arrow lang ang nakalagay. Arrow ang nakalagay. So, sa ganung dahilan, malalaman mo na mga sir, mga lods, kung saan ba nakaturo dapat yung arrow, pataas ba or pababa. So, kapag arrow yung nakalagay sa piston yung mga sir, ibig sabihin nun dapat nakaturo yung arrow pababa. Kasi yung arrow is tinuturo niya kung nasaan yun, exhaust, yung labasan. So, yun. So, pangalawa na yun. Una, may sign na in. Pangalawa, may arrow. Pangatlo mga sir, mga lods, may guhit na triangle. So, guhit na triangulo. So, parang arrow din siya, yung parang dulo ng arrow, pero triangulo. So, same din sa arrow mga sir. Same lang din siya sa arrow. Kung saan nakapoint yung dulo ng triangle, kung saan nakapoint yung dulo ng triangle, ibig sabihin, yun ang exhaust. Kung saan nakaturo yung dulo ng triangle, ibig sabihin, yun ang exhaust. So, kung nakaturo yung ulo ng triangle, pa ganyan, pababa, ganyan, baba siya. So, ibig sabihin, dito yung exhaust natin, ito yung intake. So, naintindihan niyo ba mga sir? So, yung arrow at saka yung triangle na sign, yung arrow na sign at saka yung triangle na sign, kung saan siya nakapoint, ibig sabihin, tinuturo niya kung saan yung exhaust. So, kung tinuturo niya yung exhaust, alam na natin yung sa taas niya is intake. So, alam na natin kung paano ikabit ngayon yung piston natin. So, paano natin malalaman na intake siya or exhaust yung pinaglalagyan natin? So, ibig sabihin ng intake mga sir, kung saan banda nakalagay yung carburetor natin.
So, yun yung intake. So, titignan mo kung saan yung carburetor. So, yun ang intake. Yung exhaust naman, kung saan nakalagay yung tambutso natin. Kung saan doon nalabas yung sabog or yung pagkasabog ng gasolina doon sa combustion chamber. So, doon siya lalabas sa exhaust. So, yung exhaust, yung kung saan nakalagay yung tambutso. Tapos, yung intake, kung saan nakalagay yung carburetor natin. So, ganun lang. So, tatlo na mga sir. Una, yung in. So, yung in, madali lang. Ibig sabihin ng in, intake yan. So, dapat nasa taas yung in. Tapos, sunod yung arrow. Dapat kung saan nakapoint yung arrow, doon yung exhaust. So, doon mo siya itatapas sa exhaust. Then, yung pangatlo, yung sign na triangulo lang. Kung saan nakapoint yung dulo ng triangulo, ibig sabihin exhaust yun. Tapos, pang-apat mga sir, halimbawa, ganito mga sir, itong piston na to. Kasi karaniwan, yung mga gustong magkarga ng kailang motor, gustong lagyan ng cam, yung mga cam na matataas yung mga lips, 7.0, 7.1, ganyan. So, minsan kapag ganun yung gagawin mo, kailangan natin tong tabasan or tinatawag nilang valve packet. So, halimbawa mga sir, nag-valve packet ka, tapos kinuhaan na to, so mawawala yung in, at saka itong isang sign. Mawawala yan sila kasi tatamaan yan, mapupudpud yan. So kapag nagkaganon mga sir, mga lods, so ang mangyayari niyan is malilito ka kung saan dapat nakaharap yan or kung saan siya dapat kung saan dyan yung exhaust, kung saan dyan yung intake kasi wala kang makitang sign, wala kang makitang arrow, wala kang makitang triangulo, wala kang makitang in or kung ano pa mong pangalan dyan. So, ang tendency niyan mga sir, mga lods, kapag nangyari yung ganon, hindi mo nagyan ng marka kung saan yung in, kasi talaga mawawala yung sulat na yan. Kung nagkaganon man, kasi kadalasan nangyayari yan sa mga naka-valve packet na piston, wala talagang sign nilalagay. So, paano natin ma-identify na ito siya is pang intake, ito naman ay pang exhaust. So, based sa experience ko mga sir, mga lods, experience ko lang po. So, paki-correct na lang kung mali. So, based experience ko, malalaman natin through doon sa lock niya, yung piston lock, yung pin lock. Yung ito. Dito, ito yung magiging basihan natin. Kung saan yung malayo, kasi hindi yan sila pantay mga sir, mga lods Kung titignan mo ganyan, pantay yan. Pero kung susukatin mo yan ng caliper, may pinagkaibahan yan sa sukat. Mas malapit yung dito, mas malayo ng konti yung dito. So, tip yun mga sir, mga lods. Kung sakaling walang sign dito para malaman nyo kung saan yung intake or yung exhaust, nakatapat yung piston. So, ang gagawin nyo is sukatin nyo to kung may caliper kayo. Sukatin nyo kung saan yung maikli, yun yung nasa intake. So, tignan nyo mga sir, kung titignan nyo ng maigi kung titignan nyo halos magkapantayan, pero sa totoo talaga mas malapit yung dito papunta dito kesa yung dito papunta dito. So, itong malapit na to papuntan sa intake. Tapos ito namang medyo malayo yung pagka-space na pati yung ito yung dulo dito pati ito. Yan yung exhaust. So, tignan nyo mga sir babalik tarin ko lang Ito yung malapit. Sa tignan nyo. Malapit. Intake yan Kita nyo ba mga sir? Intake, di ba? So, try nyo lang mga sir, mga lods. Try nyo sukatin habang may in pa na ganyan. Try nyo sukatin yung layo nito papunta dito at saka yung layo nito papunta sa baba. Sa ganun, ma-identify nyo na yung pala kapag yung sukat nito is magkalapit pati yung side ng piston, ibig sabihin intake yan. Pero pag may medyo nagkaiba, alimbawa ito sabihin na natin 25 mm. So ito magiging 26 yan or 26 and a half. Ganyan. So kung ibig sabihin kung saan yung malayo, yun yung nasa exhaust. Kung saan naman yung malapit, yun yung nasa intake. So ganun lang mga sir. So ganun lang kasimple mga sir kung paano natin malalaman ang tamang pagkabit ng piston doon sa connecting rod. Nang sa ganun maiwasan natin yung mga pag-usok at madali ang pagkasira ng ating piston at cylinder block. So yun lang mga sir, sana may naintindihan kayo sa video natin. Sana may nakuha kayong kaalaman patungkol dito sa topic natin. So
Ayun, so bago ko tapusin yung video na to, shoutout muna sa lahat ng mga nagsubscribe sa aming channel at saka sa mga nag-view. So kung hindi pa kayo nag-subscribe, so please subscribe. At maraming salamat para sa lahat ng mga nag-subscribe. So ayun, so maraming salamat.